Welcome back po sa ating newbie program. Ngayon po, mag-recap muna tayo kung ano yung mga natutunan natin. So sa first lesson, nandun yung money mindset. Second lesson, nandun yung foundation ng money skills. And yung cash flow budgeting. So ngayon po, katatapos lang din ng newbie testimony ni Omeng at sa mutual funds naman po ni Brother Mon. This time, meron pa pong foundation of money skills na hindi tayo nadidiscuss. Yung po yung invest it, make it, and grow it. So yun po yung tatlo pang kasama dun sa foundation of money skills or dun sa steps to achieve financial freedom. So, ang i-discuss ko po ngayon is yung invest it session, no? So, nagkaroon nga po tayo ng testimony kay Omeng and dun sa adventure niya, ganun po din kay Brother Mon, diniscuss naman niya about mutual funds. So, kung wala ka masyadong time, no? And then wala masyadong time talaga kasi you are working full time, ang busy mo, meron ka mga other sidelines, no? So mutual funds po is really recommended para po talaga sa inyo yon, no? Let mutual fund managers manage your money. Then kung medyo maluwag ka naman, no, nagtatrabaho ka 9 to 5 hours, no, every day, pagkatapos Saturday, Sunday, vacant ka na, marami kang time sa Facebook, marami kang time sa family mo, then pwede kang mag-set aside ng 1 oras or 30 minutes lang every day or during the weekend, no, para mag-aral about the stock market. No, kasi for the next 2-3 lessons na natitira, I'm going to focus on stock market. How the stock market works, paano ka mag-buy, ano yung mga different stock market strategies na pwede mong i-apply. Pero ang totoo po is, yes, it's true that stock market is a high risk investment. But the thing is, if you know what you are doing, then you can minimize your potential loss in the future. No? Marami po tayong strategies na pwede nating gamitin or pag-aralan which will suit yung characteristic mo rin. Hindi po kailangan na mag-trade ka kaagad. Go sa day trading, no? Siyempre, merong mga forums na okay, ano ba yung chupit natin? Ano ba yung pwedeng hula natin para makapag-gains ng 10% or more than 10%, 20%, 30% in just 3 days or 5 days? Siyempre, ikaw naman, no, gusto mo rin ng katulad nila. Well, it will take time. Kailangan po ng experience, knowledge, konting research, no, para po ma-achieve mo talaga yung goal mo, yung possible plans mo or strategy mo sa stock market battlefields, no? So, in invested session, I want you to choose kung ano yung gusto mong investment vehicle na pwede mong gamitin. So for today, punta ulit tayo dun sa invest it session. Then, pagkatapos mo ng invest it, don't forget, kailangan mong make it to make more money and then grow it. So yun yung tatlong foundation ng money skills na natitira na kailangan po nating i-discuss. So invest it. Paano nga ba mag-invest, no? How much ang kailangan mong pera to start, no? The truth is, yung question na yan ng mga newbies, ikaw din yung makakasagot dyan. Bakit? Kasi ikaw yung nakakaalam ng financial standing mo. Pero kailan dapat mag-start? Now. You need to start as early as possible, no? Maraming nagsasabi at the age of 20, ay bata pa ako, hindi ko pa kailangan mag-invest. Pagdating ng 30, ay 30, bata pa rin ako, hindi ko pa rin kailangan mag-invest. Umabot ka na ng 40 or 50 years old, hindi ka pa nakakapag-start. So, start with a small amount. No, take the steps forward. Kailangan makita mo yung pagbabago sa buhay mo through investing. No? Then ganun din, makaka-inspire ka ng mga ibang kamag-anak, ibang friends mo to give them an inspiration, no, na mag-start din sila. So paano po ba talaga nag-work ang stock market?
Ganun po din, parang palengke. So, stock market, no? Palengke. So, halimbawa, no, kailangan ng family mo ng pagkain. No? Siyempre, ang naisipan, dinner, no? Kailangan mo magluto, and then ang naisip mong lutuin is isda. Siyempre, kailangan is bumili ka ng isdang gusto mong lutuin sa kanila. For example, mag-iihaw ka ng tilapia. So, of course, kailangan mo munang i-check yung budget mo. No? For example, meron kang 100 pesos and then ang isang kilo ng tilapia is nasa 80 to 90 pesos. So, pupunta ka ng palengke. Ano yung kailangan mong gawin? Siyempre, hahanap ka ng fresh na tilapia. So, ikaw, mamimili ka. You are the buyer. Then, maraming mga nagbebenta sa palengke. Sila naman yung seller. Then, ano yung produkto? Yun yung fresh fish. Ganun din sa stock market. Merong buyers, merong sellers, and then ang produkto, yung stock or yung company. Paano mo mabibili yung company? Sa pamamagitan ng stock code. Ano yung stock code? Ano yung, for example, Jollibee Food Corporation. So, ang stock code niya is JFC. Then, kailangan mo i-check kung ano yung presyo niya. No? Like for example, kung ang presyo niya is 185 pesos, then at that current price, pwede mo siyang mabili. Pero, syempre, kailangan mo ring i-check yung budget mo. Kagaya nga ng sample natin sa tilapia, 80 to 90 pesos lang yung budget mo. Ganun din, merong minimum board lot na tinatawag sa pagbili ng isang stock. Sa Jollibee is nasa 10, no? Ang pwede mong mabili. Yun yung minimum board lot. Okay? As of October yan. So, ngayon po, syempre, ang unang kailangan mong gawin, di ba, pagka bibili ka ng isda, is titingnan mo muna yung mapulang hasang, kailangan fresh, no? Hindi siya frozen, no? Kada-deliver lang. So, pagkatapos, syempre, kung suki ka na, mas madali kang makakabili. Sa stock market, no? Ganun din. Kailangan mong hanapin yung mga stocks na undervalued. Or, yung fair value is mababa dun sa current price. So, pero syempre, paano mo din gagawin yon? So, kaya nga kailangan is mag-research ka muna o mag-aral ka. No? Yung pagbili ng isang company sa stock market is based din sa knowledge and expertise mo. No? Hindi pwedeng basta sunod ka na lang ng sunod sa recommendation ng mga stock market gurus or experts around. No? Kasi pagharap mo sa portfolio mo, mag-isa ka na lang. No? Ikaw na yung magpe-press ng buy or sell button. So, very important thing to do is check yourself. No? Alam ko ba meron ba akong knowledge or expertise sa field na to? No? So ngayon, kung JFC ang nabili mo sa fast food business, no? Kung nag-work ka ba sa fast food business, maganda ba talaga ang JFC? No? So very popular is yung langhap sarap. No? So na part na yun ng culture natin. Magi-stay ba siya until the next 10 years or 20 years in the business? Then if the answer is yes, then possible mo siyang bilhin. No? Then another thing is sa real life, no, sa real trading platform, meron kang brokerage, merong broker. So ngayon kailangan mong humanap ng broker para makapag-transact sa stock market. Sa palengke, directly pwede kang bumili. Pero sa stock market po is kailangan meron kang broker. So ano yung mga broker na meron sa Pilipinas? So I'm going to mention 3 or 4, no? So nandiyan ang Call Financial, BPI Trade, PhilStocks, and First Metrosec. So, yun po yung 4 na brokers na pwede mong i-check kung saan ka mas komportable. Pero to give you a feedback, no, Call is a good platform. Masasabi ko okay din yung research nila and very friendly yung customer service. I-assist ka nila once na nagpunta ka sa office nila. Second is PhilStocks. Okay po yung technical guide ng PhilStocks. Then, yung First Metrosec, convenient siya sa mga long-term investor, no? Especially kung may Metrobank account ka, so directly na. Sa BPI Trade, ganun din, no? Comfortable siya para sa mga BPI customers. Kaso, malimit po daw is down yung system. So, ngayon, I want you to do a research and look for those stock brokers.
no? Then magpunta ka lang sa website nila, i-download mo yung forms, i-complete mo yung mga details and information na hinihingi. Like for example, yung address, pagkatapos kailangan meron kang sample ng billing statement, no, for the past months, for them to verify kung ikaw ba talaga yon and kung saan ka residence. Then another important thing before you start opening an account is TIN. So tax identification number. Kailangan mo magpunta sa BIR or IREB. Kung meron ka na before kasi nag-work ka na sa Pilipinas, then mas madali na yon. Kailangan mo lang tawagan ng BIR to get your TIN number. So after po nun, meron ka ng TIN number. Very important po rin yun kasi you will be charged a higher tax on dividends if you don't have any TIN o kung wala kang TIN number. Okay? Then, medyo naghihigpit po si Miss Kim Henares, so kailangan po natin mag-follow sa rules. So, I think ang pinakamadali pong paraan talaga is trial, no? Meron silang 7 days demo ang bawat trading platform nila o mga brokers na yan sa PhilStocks and Call, no? Para mapamiliarize mo yung sarili mo sa platform na yon. Usually, ang mga brokers po is merong investment guide. Meron silang sariling research nila na based yon sa mga experts nila. So, ikaw naman is you need to check and verify and validate the recommendations. Siguro po isa pang very important thing to consider is yung buying power. Pwede kang mag-start actually as low as 5,000 pesos and to open an account, no? Then how much? Kung paano ka i-invest monthly, that depends on excess cash that you will have. No, so ngayon po, ang recommendation ko talaga is for you to check yung monthly budgeting mo. Kaya nga po sabi ko is, kailangan laging meron kang excess. Yung excess, pwede mong ilagay sa stock market. So, most of the gurus or the expert, they said, invest only the excess that you can afford to lose. Okay? Let's change that. Let's change that quote or statement. Invest your excess and grow it. Okay? So, yan po yung invest it session natin. Hindi ibig sabihin na nag-invest ka sa stock market, yung perang ilalagay mo doon is you are willing to lose. No. No? There are ways to avoid it. And syempre, ang first requirement to that is knowledge. Okay? So, kailangan po natin ng knowledge. Yun yung isa requirement for the stock market. Second is, then actions. Open a brokerage account, then invest consistently and monthly. Again, as low as 5,000 pesos po, pwede ka nang mag-start. I-download mo lang yung forms sa website ng broker, then fill it out, then after that, scan copy para mayroon kang copy din, then send it through post or DHL. Again, para po rin sa mga nag-i-invest, no, sa mga gusto talaga mag-start, I assume na nag-start ka na ring i-build yung emergency funds mo. Okay? So, anything that will happen, you are ready, or even in the ups and downs of the market, hindi ka matatakot. You have peace of mind. So, one thing that I want you to check is your protection. Ano pong ibig sabihin ng protection? Yung life insurance or health insurance mo. So, i-check mo kung tuloy ba yung contribution mo sa PhilHealth. Kung ikaw ay isang OFW, na-renew mo ba yung membership mo sa OWA? So, kailangan po meron kang sariling protection. No? Kung estate planning naman, kung marami ka na talagang na-build na assets, no? Meron kang mga potential capital gains in the future, I really encourage you to open then yung bull. No? Why? Kasi para yun sa estate planning. Merong specific amount na once na you leave this world, no, may nangyaring masama sa iyo o na aksidente ka, meron kang maiiwang pera for your family to settle yung mga obligations mo sa taxes. No? So, but I want you to check
kung anong company yung maganda talaga na pwedeng mag-guide sa'yo. Okay? Then, another thing is yung mindset mo. Ready ka na ba talaga? Okay? Not just the mindset, but yung knowledge mo. Okay? So, for the next lessons, no, i-check po natin yung mga different strategies. Yung short-term trading, long-term investing, para malaman natin kung saan ba dapat ano ba dapat yung strategy na pwede mong i-apply as newbie. Kung bakit po andito ako ngayon sa lake, actually lake po to, so I want you to feel na masarap yung retirement, no? Masaya po kung nakapag-prepare ka doon, no? Pwede kang magpunta kahit saan, no? Pwede kang mag-enjoy kasama yung pamilya mo, na wala kang magiging problema. Yung gains or potential gains mo in the future sa stock market, mutual funds, or bull, or any other type of investments, may enjoy mo yon. Then, stay happy and stay healthy. So, and then invest on your relationship with your family, and ganun po din sa nasa taas. So, maraming salamat po. Jonathan Ruiz again. Sincerely yours, Newbie Mentor.